Si Marie Antoinette ay kilala sa kanyang pagbitay noong Rebolusyong Pranses at naging simbolo ng pagkakahati ng uri, labis na karangyaan at kawalang pakialam sa kahirapan ng Pransya. Hindi gaanong kilala ang kwento ng kanyang mga anak at pamilya. Samahan ninyo ako habang tuklasin natin ang nangyari sa kanila. Bagamat kilala na sina Haring Louis XVI at Reyna Marie Antoinette, sila ay napatalsik at pinugutan ng ulo noong unang bahagi ng dekada 70 ng ika-18 siglo. Sa Rebolusyong Pranses, hindi gaanong napapansin ang papel ng bahay ng Bourbon, ang pamilyang maharlika ng Pransya na pinagmulan ni Louis na nanatiling aktibo sa politika ng Pransya noong ika-19 na siglo. Sa katunayan, isa sa mga anak ni Louis at Marie ay naging reyna pa ng Pransya kahit panandalian lamang noong 1830. Si Marie-Thérèse Charlotte ang panganay sa mga anak ni Louis at Marie. Ipinanganak siya noong ika-19 ng Disyembre 1778 sa Palasyo Real ng Versailles sa labas ng Paris. Nagkaroon siya ng 3 kapatid, ngunit bawat isa ay maaga at malungkot ang naging wakas. Si Louis Joseph ay ipinanganak noong 1781 ngunit namatay dahil sa tuberculosis noong 1789 nang siya ay 7 taong gulang pa lamang. Parehong sakit ang pumatay sa nag-iisang kapatid ni Marie na si Sophie Helena noong 1787 bago pa siya mag-1 taon. Ang huling kapatid, si Louis Charles, ay ipinanganak noong 1785 at gaya ng makikita natin ay gaganap ng papel sa magulong mga pangyayari na nag-ugat mula sa Rebolusyong Pranses ng 1789. Ang pagkabataan ni Marie ay ginugol sa karangyaan at formalidad ng maharlikang korte sa Versailles. Pinalaki siya ng sunod-sunod na mga tagapag-aruga, kabilang ang pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ng kanyang ina, Yolande de Polastre, Dukesa ng Polignac. Taliwas sa popular na paniniwala, ang kanyang ina si Marie Antoinette ay hindi isang hangal at maluho na walang pakialam sa kapakanan ng mga mamamayan ng Pransya, kundi sinubukan niyang ituro sa kanyang anak na babae ang mga birtud ng pagkakawanggawa. Gayunpaman, may namumuong kaguluhan sa buong Pransya, lalo na sa dumaraming populasyon ng Paris. Ang sunod-sunod na pagkabigo ng ani at krisis sa ekonomiya sa buong bansa noong 1780 ay labis na nagpayanig sa Pransya at malapit na itong sumabog. Noong 1789 para maresolba ang krisis sa pananalapi, pumayag si Louis XVI na magpatawag ng pagpupulong ng Estates General, ang Parlamento ng Pransya. Hindi ito nagtipon ng mahigit 150 taon, pero ngayon, kailangan ng bumoto para sa malaking bayad pinansyal sa monarko na makakaiwas sa pagbagsak na ekonomiya ng Pransya. Naniniwala si Louis na kaya niya magbigay ng ilang konsesyon sa parlamento, tapos ay muli niya itong papatahimikin at babalik siya sa diktatorial na pamumuno mula Versailles. Mali talaga ang palagay niya. Noong tag-init ng 1789 matapos magtipon ang mga estado sa unang pagkakataon, mabilis na nawalan ng kontrol ang hari at ang kanyang mga ministro sa sitwasyon. Ilang sandali pa, inangkin ng parlamento ang kapangyarihang pampulitika at ibinalik ang pamahalaan sa Paris. Ang pagsalakay ng mga taga-Paris sa kulungan ng Bastille sa lungsod noong ika-14 ng Hulyo, 1789 ay naging isang napakahalagang sandali sa Rebolusyong Pranses. Ipinapakita nito kung gaano kalayo ang naging pagtabi kay Louis sa pamamahala ng sarili niyang bansa. Nagsimulang tumakas ang mga miyembro ng maharlikang korte mula sa Pransya. Noong unang Oktubre, dumating sa Versailles ang maraming mamamayan ng Paris at pinilit ang hari, reyna at 2 nilang anak na lumipat sa Paris. Gugugulin nila ang susunod na 1.5 taon na naninirahan sa palasyo ng Tuileries sa kabisera ng Pransya bago pumalpak ang isang hindi pinag-isipang pangtatangkang tumakas mula sa Pransya noong Hunyo 1771. Nagdulot ng lalong paglala sa relasyon ng hari, reyna at revolusyonaryong pamahalaan. Sa huli, noong Agosto 1772 si Louis ay napatalsik sa trono. Pagkatapos nito, siya ay nilitis at pinugutan ng ulo gamit ang guillotine noong ika-21 ng Enero 1773. Ang ina ni Marie ay nagkaroon din ng kaparehong kapalaran noong Oktubre 1773.
Kaya sa pagtatapos ng 1773, si Marie Therese ay naging ulila na nakakulong sa Paris sa ilalim ng isang mapanupil na revolusyonaryong gobyerno. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid na si Louis Charles ay nanatiling nakakulong sa magkaibang lugar. Sa huli, namatay si Louis noong 8 ng Hunyo, 1775. Ito, tulad ng nangyari sa kanilang namatay na kapatid na lalaki at babae, ay halos tiyak na dulot din ng tuberculosis. Ngunit lumabas sa autopsy ilang araw matapos ang kanyang pagkamatay na may pisikal na pinsala siya. Ang batang 10 taong gulang na namatay ay malinaw na nakaranas ng pagmamalupit sa kulungan. Si Louis Charles ay pumanaw habang ang pinakamarahas at matinding yugto ng Rebolusyong Pranses ay papatapos na. Pinayagan ng mas mahinahong pamahalaan si Marie Therese na umalis ng Pransya noong Disyembre 1775 ilang araw bago ang kanyang 17 kaarawan. Pupunta na siya ngayon sa Vienna upang mamuhay sa pagkatapon sa korte ng kanyang mga pinsang Austrian habang ang kanyang ina, si Marie Antoinette, ay ipinanganak sa maharlikang pamilya ng Habsburg ng Austria. Dumating si Marie sa Vienna sa mga unang araw ng 1776. Siya lang ang miyembrong Bourbon na nakaligtas sa matagal na pagkakakulong ng revolusyonaryong pamahalaan ng Pransya noong unang kalahati ng dekada 90 ng ika-18 siglo. Makalipas ang kaunting panahon, inilipat siya sa Courland na ngayon ay bahagi ng Latvia kung saan naninirahan ang kanyang tiyuhin, ang kapatid ni Louis, ika-16 na si Louis Stanislas. Idineklara niya ang sarili bilang Haring Louis XVIII ng Pransya. Nais nang magdeklara sa sarili bilang hari na ipakasal si Marie kay Louis Antoine, ang anak ni Charles Philip, isa pang kapatid ni Louis XVI. Kahit na magpinsan silang buo, pumayag si Marie sa kasal at ikinasal sila noong ika-10 ng Hunyo, 1779 sa Jelgava Palace sa Latvia. Pagkatapos, lumipat sina Marie at Louis Antoine sa Britanya. Dito, maari sanang namuhay sila ng mahaba at komportableng buhay sa kanilang pagkatapon, ngunit sa huli, ang mga pangyayari sa kanilang bayan sa Pransya ay muling nagbago ng takbo ng buhay ni Marie. Noong huling bahagi ng 1770, unti-unting naging isang diktadorang militar ang Republikang Pranses sa pamumuno ni General Napoleon Bonaparte. Sa huli, noong 1803, ipinahayag ng Korsikanong pinanong militar na ito ang kanyang sarili bilang emperador ng Pransya. Sumunod ang mga taon ng digmaan kung saan nasakop ni Napoleon ang halos buong Europa, ngunit nawala lahat matapos magkamali sa pagsakop sa Rusya. Nang napilitan siya magbitiw sa trono noong 1814, naging hudyat ito sa pagbabalik ng mga Bourbon sa kanilang bayan. Ang tiyuhin ni Marie, si Louis ang 18, ay muling namuno bilang hari ng Pransya at sa kabila ng panandaliang pagbabalik sa kapangyarihan ni Napoleon noong 1815 na patunayan na matatag ang pagbabalik ng Bourbon. Pinamunuan niya ang bansa ng kanyang mga ninuno hanggang 1824. Nang pumanaw si Louis ang 18 noong ika-16 ng Setyembre, 1824, pinalitan siya ng kanyang kapatid na si Charles Philip na naging Haring Charles X ng Pransya. Bilang kapatid ni Louis XVI, ang bagong monarko ay sabay na tiyuhin at biyena ni Marie. Si Louis Antoine, ang panganay niyang anak, ay asawa ni Marie. Dahil dito, 30 taon matapos mapatay ang kanyang mga magulang sa kasagsagan ng Rebolusyong Pranses, natagpuan na yon ni Marie ang sarili niyang kasal sa tagapagmana ng trono ng Pransya. Lubhang hindi popular ang bagong monarkang si Charles ang ika-10 noong ikalawang kalahati ng dekada, 1820. Bilang matatag na royalista, inilayo niya ang maraming Pranses dahil sa pagsisikap niyang ibalik ang makapangyarihang aristokrasya at suporta sa simbahang Katoliko Romano. Lahat ng mga hakbang na masyadong nagpapaalala sa mga Pranses ng absolutistang pamumuno na kanyang nakatatandang kapatid sa humigit kumulang 20 taon bago ang revolusyon ng 1789. Lumaban si Charles sa mga kalaban. Sinimulan ang digmaang kolonyal sa Algeria para makuha ang suporta sa pamumuno, ngunit sumobra siya sa absolutistang pagkilos. Ang mitsa na nagdulot ng kanyang pagpapatalsik ay dahil sa pagpapalabas ng sunod-sunod na mga batas noong Hulyo 1830.
Ang July Ordinances ay nagbuwag sa French Parliament, milimitahan ang karapatang bumoto at sinubukang supilin ang malayang pamamahayag. Sa ilang araw, kumalat sa Pransya ang malawakang pag-aalsa laban sa kanyang pamumuno. Tinawag itong July Revolution ng 1830 na nagbunga ng maikling panunungkulan ni Marie bilang reyna ng Pransya. Nang mapagtanto niyang wala na siyang pag-asa, noong 2 ng Agosto, nagbitiw si Charles X pabor sa kanyang anak na lalaki, ang asawa ni Marie, si Louis Antoine. Gayunpaman, hindi rin mas maganda ang tsansa ni Louis na mapatahimik ang kaguluhan sa Pransya kaysa sa kanyang ama, kahit na hinikayat siya ni Marie na tanggapin ang pagiging hari ng Pransya. Nag-alinlangan siya sa ideya at 20 minuto matapos magbitiw si Charles X, si Louis Antoine naman ang nagbitiw ng kanyang karapatan sa trono pabor sa kanyang nakababatang kapatid na si Henry, isang 9 taong gulang na umaasa siyang magiging kandidato ng lahat upang maging bagong monarko. Ang naging bunga ng mga pangyayaring ito noong Agosto 2, 1830 ay nangyari sa loob ng 20 minuto. Sa pagitan ng pagbibitiw ni Charles X at pagtalikod ni Louis Antoine sa korona, theoretical na namuno si Louis bilang Haring Louis XIX ng Pransya. Sa loob din ng 20 minutong yon, si Marie-Thérèse, ang anak ni na Louis, ang ika-16 at Marie Antoinette ay naging reyna rin ng Pransya sa maikling sandali. Ang krisis sa pagmamana ay tuluyan na resolba noong 9 ng Agosto makalipas ang 1 linggo. Nagpas siyang French Chamber of Deputies o Parlamento na hindi katanggap-tanggap na kandidato si Batang Henry. At sa halip ay inialok ang trono kay Louis Philippe, isang miyembro ng House of Bourbon. Ngunit ang kanyang ama, si Louis Philippe, Duke ng Orleans, ay sumuporta sa Rebolusyong Pranses. Dahil dito, si Louis Philippe ay nasa bentahe dahil prinsipe siya ng dugong maharlika pero mayroon din siyang matitibay na kredensyal bilang republikano. Tinanggap niya ang trono noong 9 ng Agosto 1830 at 30 at nanatili bilang Louis Philippe ang una sa loob ng 18 taon sa tinawag na monarkiyang Hulyo. Pagkatapos ng pag-aalsa noong 1830 at 30 na nadala sa kanya sa kapangyarihan, matapos ang maikling pagiging reyna ng Pransya at pag-akyat ni Louis Philippe sa trono, nagtungo sa pagkakatapon sina Marie-Thérèse at ang kanyang malawak na pamilya, kabilang ang kanyang asawa at ang napatalsik na si Charles ang ika-10 dahil sa takot sa karahasan kung mananatili sila sa Pransya. No ika-16 ng Agosto 1830 at 30 umalis sila mula sa pantalan ng Cherbourg patungong United Kingdom. Ngunit malamig silang tinanggap sa Inglaterra mismo, isang bansang may mahabang kasaysayan ng alitan sa monarkiyang Pranses. Dahil dito, agad silang lumipat pahilaga sa Edinburgh, kabisera ng Scotland, kung saan sina Marie at Louis ay nanirahan matapos ang kanilang kasal 30 taon nang nakalilipas. Mahigit 2 taon silang mananatili rito. Noong huling bahagi ng 1832, nagpadala ng paanyaya si Emperador Francis ang unang ng Austria sa mga ipinatapong Bourbon upang manirahan sa imperyo sa gitnang Europa kung saan nagmula ang ina ni Marie. Sinamantala ng dating pamilyang Maharlika ang pagbabagong ito ng kapalaran at nanirahan sila sa kastilyo ng Prague sa Bohemia. Ngunit noong 1835 ay lumipat muli sila sa Gorizia. Nasa Slovenia na ito ngayon, pero dati itong bahagi ng Austria. Ilang sandali matapos dumating sa baybayin ng Mediterranean, ang tiyuhin ni Marie na si Charles ay nagkasakit ng kolera at namatay noong 6 ng Nobyembre 1836. Ang kanyang mga huling taon ay ginugol sa relatibong pagkalimot kumpara sa mga kapalpakan at kaguluhan ng kanyang mas naunang buhay noong dekada 90 ng ika-18 siglo at dekada 20 ng ika-19 na siglo. Pumanaw ang kanyang asawa noong 1844 at pagkatapos nito ay lumipat na naman siya sa labas ng Vienna. Nabuhay si Marie ng matagal para masaksihan ang bagong pag-aalsa sa Pransya. Bahagi ito ng serye ng pag-aalsa sa Europa noong 1848 na nananawagan ng liberalisasyon ng pamahalaan sa buong kontinente. Sa Pransya, ito ay nagpakita sa pagpapatalsik kay Louis Philippe at sa pagproklama ng ikalawang republika ng Pransya. Napatunayan itong panandalian lang at noong 1852, si Louis Napoleon Bonaparte, pamangkin ng tanyag na general na sumakop sa halos buong Europa 40 taon noon, ay ipinahayag ang sarili bilang pinuno ng ikalawang imperyo ng Pransya.
Gayunpaman, si Marie ay namatay bago pa man ang pag-akyat ni Napoleon ang ikatlo bilang emperador noong 1852 ilang linggo bago ito nangyari. Noong ika-11 ng Oktubre, 1851 siya ay namatay habil sa pulmonya sa edad na 72. Bilang ipinatapon mula sa Pransya sa halos buong buhay niya, tama lang na inilibing siya sa Gorizia kasamang tiyuhin at asawa. Ang kanyang lapida ay may nakasulat na Biyudang Reyna ng Pransya bilang pag-alala ng panganay na anak ni Louis na ika-16 at Marie Antoinette ay sandaling namunyo bilang Reyna ng Pransya mismo. Noong 1830 sa loob ng 20 minuto lang. Ngayon, silipin natin ng mas malalim ang nangyari sa kanyang mga ampon. Si Marie Philippine Lambrique ay ipinanganak sa Versailles noong ika-31 ng Hulyo 1778. Pinanggalanan siya ayon sa kanyang ina na naging kasambahay sa anak ni Haring Louis na ika-16 na si Madame Royale at ang kanyang ama na si Jacques ay isang valet ni Madame Elizabeth, ang kapatid ng hari. May dalawang kapatid siyang babae na namatay noong sanggol pa at isang nakababatang kapatid na si Auguste na hindi alam ang sinapit. Bilang isang bata, ang kanyang mga araw ay puno ng pagtulong sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na lalaki, pag-aasikaso sa bahay at paglalaro kasama ang mga bata sa bayan ng Versailles. Lumaki siya sa Grand Commune, gusali ng mga tagapaglingkod sa Versailles, ngunit nagkaroon siya ng natatanging kaibigan. Sa di inaasahang paraan, naging magkaibigan sila ni Marie-Thérèse Charlotte, Madame Royale, panganay na anak ni Marie Antoinette at Louis ang ika-16. Napakaganda ng samahan ng magkaibigang ito, kaya matapos mamatay ang kanyang ina, inampon ni Reyna Marie Antoinette si Marie Philippine bilang kalaro. Si Madame Royale, na kilala rin bilang Charlotte, ay isang batang mayabang at matigas ang ulo. Umasa si Marie Antoinette na sa pagsama kay Marie Philippine, anak ng kasambahay, matututo siyang magpakumbaba at maging mulat sa pribilehiyo niya. Ayon sa lahat ng kwento, epektibo ito. 7 buwan matapos mamatay ang kanyang ina, opisyal na inampon ni Hari at Reyna si Marie Philippine sa royal na sambahayan, ngunit hindi ang kanyang kapatid na si Auguste. Dayon din, habang binigyan siya ng hari ng pensyon na 12,000 livres, halos $100,000 noong 2015, hindi siya binigyan ng anumang titulo at hindi siya nakilala ng mas nakararami bilang anak ng Pransya. Maraming dahilan kung bakit siya inampon, kabilang ng pagtuturo kay Charlotte ng tamang mga pagpapalaga at ng pagluta sa kanyang kalungkutan, lalo na't wala siyang natitirang mga kapatid na babae o pinsang babae. Si Marie Antoinette mismo ay naging napakalapit sa kanyang kapatid na si Charlotte na siyang pinangalanan kay Charlotte bago sila sa pilitang pinaghiwalay at posible na nais din ng reyna na maranasan ito ng kanyang anak na babae. Nawalan siya ng anak na babae nung nakaraang taon bago ampunin si Ernestine, kaya parang pinapalitan lang niya ang nawalang anak. Opisyal na pinangalanan muli ni Marie Antoinette si Marie Philippine Ernestine matapos ang kanyang pag-aampon, marahil ay hango sa pangunahing karakter mula sa librong L'Histoire de Nepin noong 1765 na isinulat ni Marie-Jeanne Riccoboni. Si Ernestine ay hindi ang unang batang inampon ng hari at reyna. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, muntik nang masagasaan ng reyna ang isang batang mahirap na 5 taong gulang. Pinahinto ng reyna ang karwahe sa oras at natuwa siya sa bata kaya inampun niya ang ulila. Hindi siya natuwa at kinailangang pilit siyang ihiwalay sa lola niya na alam namang kayang bigyan ng reyna ng mas magandang buhay silang magkakapatid. Binigyan niya ng pera ang 2 niyang kapatid na babae at binigyan ng trabaho sa orkestra ng korte ang kapatid niyang lalaki. Ang batang tulad ni Ernestine ay pinalitan ng pangalan mula François Michel Garnier patungong Armand ayon sa pangalan ng anak ng dukesa ng Polignac. Malamang na inampon ni Marie Antoinette si Armand dahil hindi siya nagkaanak at naging hindi siya popular dahil hindi siya nagluwal ng tagapagmana para sa Pransya. Pagkalipas ng ilang taon, nanganak siya ng isang tagapagmana, isang anak na lalaki na pinangalan ng Joseph na sinundan pa ng isa pang batang lalaki, si Charles. Dahil dito at sa sapilitan niyang pag-aampon, nagtanim siya ng galit sa monarkiya at sa mga magulang na umampon sa kanya.
Nang sumiklab ang Rebolusyong Pranses, tumakas siya at sumama sa mga revolusyonaryo, ipinagkanulo ang mga magulang na umampun sa kanya. Bukod kay Herman, ibinahagi rin ni Ernestine ang buhay niya sa mga bagong ampon na kapatid, sina Charlotte, Joseph at Charles. Dahil magkamukha sina Charlotte at Ernestine, inakalang kambal sila ng maraming banyagang dignitaryo. Magkasama sila sa halos bawat sandali. Isa ang kwarto nila, pantay ang trato ng mga katulong at pareho ang edukasyon nila sa wika, kasaysayan, musika, sayaw, pakikipag-usap, matematika at heograpiya. Ang mga kortesano naman, hindi alam kung paano tratuhin si Ernestine na hindi naman prinsesa o maharlika pero namumuhay na parang isa siya. Madalas siyang tawaging kaibigang tagapaglingkod ni Madame Royal at tinatrato ng maingat. Hindi siya kailanman isinama sa mga opisyal na seremonya na para lamang sa mga tunay na anak ng hari at reyna. Si Ernestine at Charlotte ay tinuruan ng kanilang guro na si Dukesa ng Polignac na kalaunan ay pinalitan ni Madame de Tocqueville. Ang subguro na siyang tunay na nagtuturo sa mga bata araw-araw ay sina Angelique de Marcoux na matanda na at ang kanyang anak na si Renee. Habang si Angelique ay minahan nilang parang lola, si Renee naman ay kilala bilang isang mahigpit na tagapagdisiplina. Hindi siya masyadong gusto ng mga estudyante niya. Bagamat si Renee ay napatunayan ding mahalagang tao sa buhay ni Ernestine. Sa panahong ito, madalas magpalipas ng oras ang dalawang dalaga sa paborito nilang lugar sa palasyo, ang Petit Trianon, ang lihim na munting palasyo ng reyna at ang katabing Amours de la Reine. Isang pekeng baryo kung saan natutunan nila ang buhay magsasaka pero sa makitid at sobrang positibong pananaw lang. Dito, sina Charlotte at Ernestine ay tinuruan maggatas ng kambing at baka, mamulot ng itlog, pumitas ng mga bulaklak at iba pa. Pero hindi puro saya ang bagong buhay pamilya ni Ernestine. Ang kanyang ampon na kapatid na si Joseph, ang Dauphin ng Pransya, na kasing edad ng kanyang tunay na kapatid ay nagkasakit dahil may tuberculosis siya. Dahil dito, kailangan niya magsuot ng metal na corset at madalas siyang itinutulak sa wheelchair. Sa kasamaang palad para sa maharlikang pamilya, patuloy na lumala ang kanyang kalagayan at nangyari ito sa pinakamasamang panahon. Noong 5 ng Mayo, 1789, ipinatawag ang Estates General. Ito ay isang napakalaking pagpupulong ng mga dignitaryo at kinatawan ng maharlika, magsasaka at klero upang talakayin ang kawalan ng popularidad ng hari, ang bumabagsak na ekonomiya ng bansa, ang malawakang gutom at ang maling pamamahala ng korona. Mabigat talaga ang panahon ngayon. Dahil lumalala ang kalusugan ni Joseph, ipinadala ang mga anak ng hari sa Chateau ng Maldon kung saan mas malinis ang hangin. Sa kasamaang palad, ang batang lalaki, ang matalino at masiglang Dauphin ay namatay noong ika-4 ng Hunyo, 1789 sa edad na 7. Pinalilibutan siya ng mga doktor at kapatid, lalo na si Ernestine na labis na lungkot sa kanyang pagkamatay. Gayunpaman, hindi pinayagan ang kanyang mga magulang na magluksa. Tinangkan ipagpaliban ng hari ang Estates General, ngunit hindi pinakinggan ng galit na tao. "May ama ba sa inyo?" tanong niya. "Nang namatay ang aking Dauphin, tila walang nakapansin. Nabaliw ang mga tao mula noon at di ko mapigilang umiyak," isinulat ng reyna sa kapatid niya. Matapos salakayin ang Bastille noong Hulyo 14, nagsimula ng magbago ang lahat. Dumarami ang mga maharlikang umaalis araw-araw dahil sa takot. Ang Dukesa, ang punong tagapangalaga ng bata, ay pinalitan ni Madame de Tourcel. Umalis ang mga kapatid ng hari at sa panahong ito, umalis din sa palasyo ang ama at kapatid ni Ernestine. Noong Oktubre 79 sa edad na 11 ni Ernestine, nagbago na ang lahat. Nagmartsa ang kababaihan ng pares sa palasyo ng Versailles para humingi ng tinapay sa kanilang pamilya. Pinasok nila ang palasyo at pinaslang ang mga gwardiya ng reyna. Muntik nang mapahamak ang reyna pero nakatakas siya sa isang lihim na lagusan. Dali-dali niyang kinuha sina Charlotte at Ernestine habang si Madame de Tocqueville ang kumuha kay Charles, ang bagong Dauphin. Ang sumunod ay ang pinaka nakakatakot na gabi sa buhay ni Ernestine.
Nagtipon ang pamilya ng hari at mga kaibigan sa gitnang silid ng palasyo, harap ng daan-daang tao na gustong silang patayin. Narinig ni Ernestine ang mga putok ng baril na dumaan sa mga bintana, umaasang may tatamaan. Narinig din niya ang masasamang sigaw ng tao laban sa reyna. Pagkalabas ng pamilya ng hari sa balkonahe ng ilang beses, humupa ang karahasan ng mga tao. Pumayag ang hari na dalhin ang pamilya niya sa Tuileries sa Paris, kaya naging bilanggo sila ng bayan. Mananatili sa Paris sina Ernestine at Charlotte ng 3 taon. At sa panahong ito, lalo pang naging balisa si Ernestine tungkol sa hindi tiyak niyang kalagayan. Dahil nakasalalay ang kanyang buhay sa pamilyang Maharlika na wala ng kontrol sa kapalaran nila. Habang sa Paris, naging kaibigan ni Charlotte si Pauline de Torcel, panganay na anak ni Madame de Torcel na mas matanda at mas marunong kaysa sa kanya. Kung hindi yun ang kapalit, nagpasya ang reyna na magampon ng isa pang bata habang nakakulong. Nang mamatay ang asya ni Marie Antoinette, inampun niya ang bunsong anak at pinasok sa paaralan ang dalawa, siya ang nagbayad ng matrikula nila. Kahanga-hanga na ang reyna ay nagbayad para sa edukasyon ng mga batang ito at nagbigay pa ng pera at posisyon sa mga kapatid ni Armand kahit siya ay nagtaksil. Ngunit ni minsan ay hindi niya pinansin ang nakababatang kapatid ni Ernestine. Baka hindi nabanggit ni Ernestine tungkol sa kanya dahil natakot na baka mabawasan ang pabor na matatanggap niya. Ang bagong ampon na anak ng reyna ay pinangalan ng Zoe, ipinangalan sa bunsong anak ni Madame de Tocqueville at nagsilbing kalaro ni Munting Charles. Noong Hunyo, 1771 nang si Ernestine ay halos 13 taong gulang na. Tinangkang tumakas ng pamilya gamit ang koneksyon nila sa ibang maharlikang pamilya at dating kasintahan ng reyna na si Axel von Fersen. Ilang mabibigat na desisyon ang ginawa upang maisakatuparan ang planong ito. Si Charles ay binihisan bilang babae, bagay na labis niyang ikinainis. Si Zoe ay ipinadala sa kanyang mga kapatid na babae at si Ernestine ay iniwan sa kanyang ama sa Paris. Kung may lugar na dapat matapos ang kwento ni Ernestine, dito sana yon. Kung nagtagumpay ang plano, baka hindi na niya nakita si Charlotte ulit. Pero may depekto ang plano. Matigas ang ulo ng reyna na hindi niya ihihiwalay ang sarili at ang hari mula sa kanilang mga anak, kaya napilitan silang gumamit ng isang napakalaki at halatang karo. Hindi kapani-paniwala ang pagbabalat kayo ng pamilyang Maharlika at masyadong maraming nakakaalam sa plano. Nahuli ang pamilyang Maharlika sa Varennes na makilala ng lokal na postmaster si Haring Louis mula sa mukha niya sa perang papel. Malakas ang pagtutol ng publiko sa pagtatangkang pagtakas at nang bumalik ang karwahe sa Paris, halos yurakan ito ng mga tao. Ang mga Maharlika ay mahigpit na binabantayan sa palasyo ng Tuileries pero magkasama na ulit sina Ernestine at Charlotte. Si Zoe naman, hindi na kailanman bumalik at hindi alam kung ano ang nangyari sa kanya. Noong 1772, 2 beses na inatake ang palasyo ng Tuileries. Noong Hunyo ng 1772, sinalakay ng mga mandurumog ang palasyo at pinatay ang mga Swiss Guard. Ang reyna kasama ang kanyang mga kasama at anak ay naipit sa isang silid na mesa lang ang pagitan nila at ng mabagsik na mga tao. Hiniling ng mga mandurumog na isuot ni na Marie Antoinette at ng anak niyang si Dauphine ang Republican tricolor. Sa isa pang silid, naipit din ang hari at ang kanyang kapatid na si Elizabeth. Si Madame Elizabeth ay nasugatan pa nga ng isa sa mga sumalakay na napagkamalan siyang reyna. Nagbigay ng talumpati ang hari na pansamantalang nagpakaalma sa mga tao, ngunit hindi ito magtatagal. Makalipas ang halos 2 buwan, noong Agosto 10 muli inatake ang palasyo ng Tuileries. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila nandoon para takutin at alipustahin ang pamilyang Maharlika. Inagaw nila ang kapangyarihan sa pamahalaan at pinaparusahan ang mga Maharlika. Sa pagkakataong ito, nagpasya ang reyna na delikado ito para kay Ernestine. Ang pamilya ng hari ay mga bilanggo ng estado, pero si Ernestine ay hindi Maharlika at higit pa ron, halos hindi siya kilala. Kinailangan magpaalam ni Ernestine kay Charlotte at si Rene sa lahat ng tao ang siyang nagligtas sa kanya. Dinala siya ni Rene sa plaza sa harap ng Tuileries kung saan nagkakagulo na ang lahat. Pinatay ang mga utusan, gwardiya at Maharlika.
Tinapon ng mga sumalakay ang mga tao palabas ng mga bintana ng palasyo at nakita ito ni Ernestine. Natakot siya para sa buhay niya at kahit makaligtas, paano ang buhay niya kung wala sina Charlotte at pamilya niya? Pagkatapos, iniwan ni Rene si Ernestine sandali para kumuha ng karwahe nang mapansin siya ng ilang mga tagabayan. Akala nila siya si Madame Royal dahil magkamukha sila, kaya itinapon nila sa kanya ang bangkay ng isang sundalo na nagpatumba sa kanya sa lupa. Isang tindero na naniwala rin siya si Madame Royal ang nagtanggol sa kanya at pinalaya siya mula sa patibong ng bangkay, sakto namang dumating ang karwahe ni Rene. Nakatakas sina Rene at Ernestine, pero karamihan sa kasamahan nila sa korte ay nahuli at ikinulong sa iba't ibang bilangguan sa Paris. Ang ina ni Rene na si Angelique ay pinalaya rin kalaunan matapos siyang manumpa ng katapatan sa Republika, ngunit ang iba tulad ni Prinsesa de Lombal ay pinatay. Pagkatapos ng kaguluhan noong Agosto, 10 tumakas sina Rene at ang kanyang ina sa kanilang hasyenda sa probinsya. Ngayon, may kaunting kalabuan kung nasaan si Ernestine noong panahong yon dahil siya ay sabay na nakarehistro sa palasyo ng Tuileries sa Paris. Pagkatapos pugutan ng ulo ang kanyang ama dahil sa katapatan sa hari, sinabi sa opisyal na dokumento na nananatili pa rin sa bahay ang kanyang anak na babae. Malaki ang posibilidad na matapos ang Agosto 17, 1800 at 72 si Ernestine ay tumira na kasama ang pamilya Rene ayon sa utos ng reyna. Ito ang pinakaligtas na opsyon, lalo na noon sa panganib sa Paris. Sa 3 sumunod na taon, pinugutan ng ulo ang hari, pati ang kanyang kapatid na babae at ang reyna. Si Munting Charles o Louis ang ika-17 ayon sa mga royalista ay namatay sa edad na 10 matapos pahirapan sa bilangguan ng Tour du Temple. Si Charlotte na lang ang natirang buhay sa pamilya nila. Oo, siya at si Ernestine. Noong 1795, sinabi na palalayain si Madame Royal sa isang pakikipagpalitan ng bilanggo sa Austria, ang bayan ng kanyang ina. Si Rene, dating tagapangalaga, ang piniling sumama sa kanyang pagpunta sa Vienna. Hiniling din ng ministro ng Austria kung maaring samahan ni Ernestine si Charlotte upang muling mapagsama sila. Sumagot naman si Rene na hindi nila matagpuan si Ernestine kahit nakasama niya ito at ng kanyang mga kamag-anak sa bahay. Sa bisperas ng kanyang ika-17 kaarawan, pinalaya si Madame Royal mula sa bilangguan ng templo at sinamahan siya ni Rene, 2 gwardiya, 2 tagapaglingkod at 2 pang iba na nagdulot ng pagdududa sa ilan. Isang kasambahay, si Catherine de Varenne at isang batang lalaki na nagngangalang Pierre de Saucy na sinasabing anak ni Rene. Walang anak na lalaki si Rene na Pierre ang pangalan at si Catherine ay lumalabas lang sa mga pasaporte ng karwahe. Kahina-hinala rin ang kanyang apelido dahil tumutukoy ito sa Varenne kung saan nahuli ang pamilyang Maharlika. Bukod pa rito, si Madame Royal ay ipinagpalit sa Varennes postmaster na siyang nakilala sa hari at nagpahinto sa kanilang pagtatangkang tumakas. May teorya na si Ernestine ay maaring palihim na sumama sa grupo bilang isa o pareho sa mga taong ito. Maisip mo na lang kung anong naramdaman ni Charlotte nang makita niya ang lalaking sumira sa pagkakataon ng kanyang pamilya na mabuhay. Kung naroon si Ernestine sa paglalakbay na ito, makikita niya ulit ang isa pang matandang kaibigan mula sa Versailles dahil binigay kay Charlotte si Coco, ang mas matandang aso ng kanilang pamilya na nakaligtas din sa revolusyon. Noong 1996, pumunta si Ernestine sa opisina ng isang abogado sa Paris at opisyal na idineklarang nasa tamang edad na siya. Malaya na siya ngayon at siya na ang namamahala sa sarili niyang pera, kabilang na ang pensyon niya mula sa yumaong hari. Nanatili siya sa Paris at nagpakasal kay Jean-Charles Germain Pruppin, ang may-ari ng negosyo. Isa siyang biyudo at ama ng 3. Pinakasalan siya ni Ernestine noong 1810 sa edad na 32. Medyo huli na para sa kanyang panahon. Hindi tiyak kung paano sinuportahan ni Ernestine ang sarili niya sa loob ng 14 na taon sa pagitan ng pagdedeklarang nasa 80 gulang na siya at ng kanyang pag-aasawa. Si Ernestine ay namatay sa bisperas ng bagong taon noong 1813 sa edad na 35. Namatay siya malapit sa Saint-Denis kung saan nakalibing ang ampun niyang kapatid na si Joseph.
Pagkatapos ng pagbabalik ng dinastyang Bourbon noong 1814, nagpaimbestiga si Charlotte tungkol sa nangyari sa kanyang ampon na kapatid na babae. Ngunit nalaman niyang namatay na ito. Kahit hindi niya mga anak, ang susunod na dalawang kwento ay tungkol sa pinakamalalapit niyang kaibigan na itinuring din ni Marie Antoinette na pamilya at tulad niya, dumanas ng malulungkot na kapalaran. Si Yolande Martin Gabriel de Polastron, na balang araw ay magiging kilala sa mataas na posisyon sa korte ng Pransya, ay pinanganak sa Paris noong Setyembre 8, 1749. Ipinanganak siya sa isang pamilya na may sinaunang dugong Maharlika, ngunit naghirap sila noong ika-18 siglo dahil sa mga utang na naipon ng ilang henerasyon. Si Gabriel, na siyang karaniwang tawag sa kanya, ay ginugol ang kanyang kabataan sa isang lupain ng kanilang pamilya sa rehiyon ng Languedoc sa pinakatimog na bahagi ng Pransya. Namatay ang ina niya noong siya'y 3 taon pa lang, kaya inalagaan siya ng tiyahin niyang si Madame Dandelot. Natanggap niya ang kanyang edukasyon sa isang lokal na kumbento at marahil dahil sa mahigpit na pagpapalaki na ito, kaya tinalikuran niya ang mga karangyaan ng mga maharlika ng Pransya noong panahong yon tulad ng magagarbong kasuotan at maraming alahas. Ito ay lubos na naiba sa kapaligirang titirhan niya noong mga dekada 70 at 80 ng ika-18 siglo. Sa edad na 16, ipinangako si Gabriel na ipapakasal kay Jules François Froment, Comte de Polignac, na 3 taon ang tanda sa kanya. Ang mga Polignac, tulad ng mga Polastron, ay isang sinaunang aristokratikong pamilyang Pranses, ngunit sila ay naghirap noong ika-18 siglo. Ikinasal ang mag-asawa noong ika-7 ng Hulyo, 1767. Noong panahong iyon, si Gabriel ay 18 at si Jules ay 21. Isa siyang opisyal na may ranggo sa hukbong Pranses at maaaring inaasahan nilang mamuhay ng medyo komportable kung nagpatuloy lang ang takbo ng mga bagay para sa kanya. Ngunit noong 1775, isang kapalarang pagtatagpo ang magbabago sa takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Noong 1775 inimbitahan sina Gabriel at ang kanyang asawa sa maharlikang korte ng Pransya sa Versailles malapit sa Paris. Sa pamamagitan ng pakikialam ng hipag ni Gabriel, si Diane de Polignac, na isa sa mga damang naglilingkod doon sa Kondesa ng Artois, ang hipag ng hari ng Pransya. Noong kalagitnaan ng dekada, 1770, ang korte ng Pransya ay nakasentro sa isang bagong mag-asawang maharlika. Noong ika-10 ng Mayo, 1774, isang bagong hari ang umakyat sa trono, ang 19 na taong gulang na si Louis ang ika-16. Ang kanyang asawa ay si Reyna Marie Antoinette, asawa ni Louis simula pa noong 1770 at 18 taong gulang nung siya ay umakyat sa trono noong 1774. Si Marie ay miyembro rin ng maharlikang pamilya ng Austria na Habsburg at kapatid ng kasalukuyang pinuno ng Austria at ng banal na Imperyong Romano na si Joseph II. Ang bagong hari at reyna ay namunyo sa isa sa pinaka-autokratikong estado sa Europa. Ginamit ni Louis ang malakas na kapangyarihan bilang hari ng Pransya at pinamunuan ang bansa ng iilang opisyal mula sa Versailles kasama ang mga maharlika ng Pransya. Hindi na nagtipon ang parlamento ng Pransya mula unang bahagi ng ika-17 siglo at halos walang konsultasyon sa publiko sa paggawa ng mga patakaran ng pamahalaan. Nang ipakilala sila sa hari at reyna sa Versailles noong 1775 agad, nagustuhan ni Reyna Marie si Gabriel. Ang medyo salat sa buhay na batang babaeng ito at ang asawa niya, kahit mababa ang antas sa lipunan, ay agad na inimbitahan dumipat sa korte sa Versailles. Buwang-tuwang tinanggap nila ang alok ng reyna na bayaran ang kanilang utang at bigyan sila ng mas matatag na kalagayang pinansyal. Sa mga susunod na buwan, mabilis umangat sina Gabriel at Jules sa korte ng Pransya. Mabilis siyang naging pinakamalapit na pinagkakatiwalaan ng reyna at itinuring ni Marie Antoinette si Gabriel na parang nakatatandang kapatid. Psikolohikal na sandigan para sa dalagang iniwan ang sariling pamilya sa Vienna nang lumipat siya sa Pransya ilang taon ang nakakaraan. Nagkaroon ng 2 anak sina Gabriel at Jules, si Aglé na ipinanganak noong 1768 at si Armand na ipinanganak noong 1771 nang una silang dumating sa Versailles. Sa mga sumunod na taon, 2 pang anak sina Jules at Camille ang isinilang noong 1780 at 1781.
Ang pamilya ay palaging bahagi ng buhay sa korte ng Versailles at kasama sa malalapit na tauhan ng hari at reyna. Sa katunayan, nang magbitiw sa tungkulin ang tagapag-alaga ng mga anak ni Marie at Louis noong 1782, hiniling ng reyna kay Gabrielle na maging tagapag-alaga ng mga anak ng hari. Kasama ito sa pagbibigay ng titulo bilang Duke at Dukesa ng Polignac noong 1780. Ay malinaw na patunay kung gaano kataas ang naging katayuan ni Gabrielle at Jules sa korte ng hari ng Pransya. Gayunpaman, ang buhay sa Versailles ay may mga pagsubok din. Ang kasal ni Gabrielle at Jules, bagamat medyo masaya, ay hindi ganap na tapat dahil napabalitang pareho silang nagkaroon ng relasyon sa labas ng kasal. Si Gabrielle ay sinasabing nagkaroon ng matagal na lihim na relasyon sa kapitan ng mga Royal Guard, si Joseph Hyacinthe, Comte de Vaudreuil, noong dekada 1780. Mas nakakabahala ang pangyayari noong kalagitnaan ng dekada 1780 nang pansamantalang lumamig ang relasyon ni Gabrielle at ng reyna dahil sa iba't ibang isyung politikal sa korte ng Versailles. Ang Salon Polignac, grupo ng mga paborito ni Gabrielle sa korte, ay itinuturing na masyadong makapangyarihan. Tampok sa Versailles noong kalagitnaan ng 1780. Mukhang pinakinggan ng reyna ang ibang kasapi ng korte na gustong bawasan ng impluwensya at kapangyarihan ni Gabrielle. Kaya, para mapawi ang hindi pagkagusto ng maharlika, pansamantalang nagbakasyon si Gabrielle mula sa korte at binisita ang mga kaibigang aristokrata sa Inglaterra. Mukhang lalong tumibay ang damdamin dahil sa pagkakawalay at nang bumalik ang mga Polignac sa Pransya noong 1786, agad na muling napalapit si Gabrielle sa kabutihang loob ni Reyna Marie Antoinette. Binigyan sila ng mga bagong parangal at muling dumaloy ang pera sa mga Polignac. Habang maranyang namumuhay sina Gabrielle at ang asawa niya sa Versailles, malayo sa nakahiwalay na mundo ng hukuman ng Pransya, 15 kilometro sa Hilagang Silangan. Sa Paris, ibang-ibang tingin ng mga tao sa mga Polignac. Habang dumarami ang mga problemang pang-ekonomiya, pagkabigo sa ani at pagkadismaya sa politika sa kabisera ng Pransya noong 1780 naging sentro ng matinding batikos ng mga taga-Paris ang malamig at malayang hukuman ng Pransya sa Versailles. Lalo na ang mga Polignac ay naging puntirya ng malulupit na pag-atake. Nakatuon ang batikos sa di umano'y labis na paggastos ng paborito ng reyna sa hukuman sa panahong ang mapagkunwaring asal ng mga aristokrata ng Pransya ay napapagalit sa maraming tao sa buong bansa. Agad naging malaswa ang mga batikos nang lumaganap sa Paris ang mga polyetong inilalarawan si Gabrielle bilang lesbianang kasintahan ng reyna. Dahil dito, habang lalong tumitindi ang tensyon sa politika sa Pransya noong dekada 1780 ang mga Polignac ay naging sentro ng matinding batikos sa Paris at maging sa ibang bahagi ng bansa. Ang mga tensyong ito ay malapit nang sumabog na may napakalaking epekto hindi lamang para sa Pransya kundi pati na rin sa buong kasaysayan ng modernong Europa. Ang Rebolusyong Pranses ay resulta ng mahina at palpak na pamumuno ni Louis XVI at ng sunod-sunod na gobyernong itinalaga niya sa Pransya. Noong 1780 sunod-sunod na masamang ani ang nagtaas ng presyo ng pagkain. Isang pangyayari na lalong pinalala ng paglubo ng populasyon ng Pransya mula sa tinatayang 18 milyong tao noong taong 1700 hanggang sa humigit kumulang 26 na milyon noong dekada 1780. Higit pa rito, mayroong napakalaking krisis pinansyal na nag-iwan sa pamahalaan ng Pransya ng hindi pa nararanasang utang na 4.5 bilyong livres. Upang pigilan ang krisis, nagtalaga si Louis Labing 6 na mga bagong ministro ng pananalapi noong 1780 tulad ni Jacques Necker at Charles de Calonne. Walang nakalutas sa sitwasyon at lumalakas ang panawagang tipunin ng Parlamento ng Pransya para makakuha ng subsidya sa pananalapi mula sa Parlamento para sa hari at maresolba ang krisis pinansyal. May bahagyang mahalagang papel din ang mga Polignac sa mga pangyayaring ito. Si Gabrielle ay isang matibay na taga-suporta ng absolutistang monarkiyal na posisyon sa korte. Ayon sa pananaw na ito, hindi dapat magbigay ang hari at reyna sa hindi pagkakasiya ng publiko at dapat unahin ang kapangyarihan ng monarkiya kaysa sa pressure na lutasin ang mga krisis na unti-unti nang lumalala. Sa huli, napilitan si Louis humingi ng tulong pinansyal sa pamayanang pampolitika ng Pransya.
Noong Mayo 1789, ginawa niya ang matinding hakbang na ipatawag ang Parlamento ng Pransya na kilala bilang Estates General. Ito ang unang pagkakataon na ipinatawag ang isang parlamento sa Pransya mula noong 1614. Layunin ni Louis na makuha ang boto ng parlamento para sa malaking subsidya na gagamitin sa krisis sa ekonomiya. Sa halip, mapipilitan siyang magbigay ng pampulitikang konsesyon sa mas malawak na komunidad ng Pransya. Ang hamon para sa hari at sa kanyang mga tagapayo ay makuha ang kinakailangang pera habang nagbibigay ng kaunti lang ng mga konsesyon hanggat maaari. Gayunpaman, ang plano ay lubang pumalpak. Sa ilang linggo, nawala ang kapangyarihan ng Pranses na monarko at napunta ito sa mga radikal na revolusyonaryo sa parlamento na noong Hunyo 1789 ay idineklara ang Estates General bilang pambansang asembleya. Ang pampulitikang komunidad ng Paris ay naging mas marahas sa mga buwang tag-init at umabot sa rurok noong Hulyo 14, 1789 nang salakayin ng mga tao ang Bastille Saint-Antoine. Lalong lumala ang Rebolusyong Pranses sa mga sumunod na buwan at ang hari at reyna ay inilagay sa kustodya ng revolusyonaryong pamahalaan. Gayunpaman, habang sina Louis at Marie ay nakakulong sa Pransya, sa kabila ng kanilang pagtatangkang tumakas noong 1791 ang pagsalakay sa Bastille, noong Hulyo 1789 ang naging mitsa na nag-udyok sa mga Polignac na lisanin ang bansa. Unang nagtungo sa Switzerland si Gabriel at ang kanyang pamilya. Marami pang liham si Gabriel kay Marie Antoinette sa mga sumunod na buwan na nagpapakita ng galaw ng kanilang pamilya at patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa reyna. Malinaw na si Gabriel ay dumaranas ng matinding karamdaman sa panahong ito. Sa isang bahagi ng 1780 nagkaroon ng kanser ang paborito ng reyna at noong sila ay naninirahan na sa Switzerland, labis na siyang naghihirap dahil sa kanyang karamdaman. Kahit mahina ang kalusugan, patuloy pa ring lumipat-lipat ang pamilya noong unang bahagi ng 1700 siyang napudas. Pagkatapos ng kanilang pananatili sa Alpine na estado, naglakbay ang mga Polignac papuntang timog sa Italia kung saan binisita nila ang Turin, Roma, Venice at ilang pang malalaking bayan at lungsod. Austria talaga ang kanilang destinasyon. Pagsapit ng 1791 nasa Vienna na sila kung saan malamang na mainit silang tinanggap ng mas malawak na pamilya ng Habsburg ni Marie Antoinette. Ang pagpunta nila sa Vienna ay batay sa paniniwalang kung mapapalaya sina Marie at Louis ng revolusyonaryong gobyerno sa Pransya, pupunta sila sa bayan ng Reyna. Ngunit hindi ito kailanman mangyayari. Sa Pransya, sinikap ni Louis hikayatin ng ibang kapangyarihan sa Europa na ibalik ang monarkiya laban sa revolusyonaryong gobyerno. Sa muli, tuluyang inalis ang absolutong monarkiya noong huling bahagi ng 1792 bilang resulta ng mga aksyong ito. Napatunayang nagkasala si Louis ng mataas na pagtataksil at pinatay sa gilotina noong Enero 21, 1793. Nagsimula ang paglilitis kay Marie noong sumunod na Oktubre. Pagkalipas lamang ng 2 araw, siya ay napatunayang nagkasala at pinugutan ng ulo noong 16 na Oktubre 1773 sa Paris. Sumunod ang pagkamatay ni Gabriel matapos ang ilang linggo, pero sa ibang-iba namang kalagayan. Namatay siya noong 9 ng Disyembre 1773 sa Vienna, halos tiyak na dahil sa kanser na matagal na niyang dinaranas. Ngunit iginiit ng kanyang pamilya noon na namatay siya sa labis na kalungkutan nang mabalitaan ang pagbitay kay Marie Antoinette. Ang buhay ni Gabriel ay naging sentro ng mga alamat at kwento sa korte ng Pransya sa Versailles bago sumiklab ang Rebolusyong Pranses. Walang dudang malaki ang pananagutan ng korte noon sa magarbo nilang pamumuhay habang nagdurusa sa tagutom at krisis sa pananalapi ang karaniwang mamamayan ng Pransya. Ngunit habang ang mga Polignac ay naging sentro ng batikos sa mga pampulitikang lupon sa Paris noong dekada 1780. Bilang resulta, kakaunti lang ang matibay na ebidensya na magpapatunay na si Gabriel ay mas immoral sa kanyang asal kaysa sa iba niyang kapanahon sa Versailles. Dahil dito, medyo hindi patas ang pananaw natin sa kanya bilang sagisag ng kawalang kakayahan ng mga maharlikang Pranses sa pagtatapos ng lumang regiment.
Si Jolan Martin Gabriel de Polastron, duksa ng Polignac, ay produkto ng kultura ng korte ng maagang makabagong Pransya at isang ganap na tipikal na halimbawa ng parehong kultura. Ipinanganak ang prinsesa bilang Marie Therese Louise ng Savoy Carignano sa Turin, Italia, noong 8 ng Setyembre 1749. Siya ay anak nina Louis Victor ng Carignano at Landgrave Christine ng Hesse-Rheinfels-Rotenburg na kapwa nagmula sa mga maharlika ng Europa. Sinasabing siya ay may magandang muka at makapal, gintong buhok na minsang natanggal sa tali at umabot hanggang paa. Ang prinsesa ay mula sa napakayamang pamilya at mahusay ang pinag-aralan. Marunong siyang magsalita ng iba't ibang wika at marami siyang nabasang mga libro. Mahilig siyang magbasa ng tulang Italiano at aklat ng mga kilalang manunulat gaya nina Machiavelli at Dante. Mahilig siyang magbasa at naglaan siya ng malaki para sa sarili niyang malawak na personal na aklatan. Ang kahanga-hanga niyang edukasyon at yaman ng kanyang pamilya ay ginawa siyang kanais-nais na mapapangasawa. Noong 1767, hiniling ng Duke ng Ponthièvre kay Louis ang ika-16 na tulungan siyang humanap ng angkop na asawa para sa kanyang anak, ang Prinsipe de Lamballe. Sumang-ayon ang hari at iminungkahi niyang ituon ang pansin sa prinsesa ng Savoy. Ipinakita kay Prinsipe de Lamballe ang larawan ng prinsesa at sa edad na 17, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Dumating siya sa Pransya noong 30 ng Enero sa Monterot at sinalubong siya ng isang binatang mukhang mausisa at may dalang magandang palumpon ng mga bulaklak. Naguluhan muna ang prinsesa pero agad niyang naisip na ito ang kanyang mapapangasawa. Ikinasal sila kalaunan sa parehong araw sa kapilya ng Château de Nangis sa tahanan ng Conde ng Guerchi. Sandali lang tumagal ang kanilang kasal. Ipinakita ng Prinsesa de Lamballe ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga sa kanyang asawa at sa simula ay tila masaya ang dalawa sa kanilang pagsasama. Kilala ang korte ng Versailles sa mga eskandalo, kaya agad na nasangkot ang prinsesa sa panibagong iskandalo. Ipinakilala ang prinsesa sa korte ng Versailles kung saan siya ay nagkamit ng malaking pabor, ngunit mabilis ding nasira ang relasyon nila ng kanyang asawa. Ang prinsipe ay nagkaroon ng relasyon sa labas ng kasal sa dalawang aktres at labis na nasaktan si Marie sa pagtataksil ng kanyang asawa. Pinataan siya ng biyenan, ngunit makalipas ang 1 taon ng pagsasama ay mas lalo siyang nalungkot nang pumanaw ang asawa niya noong 1768 dahil sa sakit na nakuha sa pakikipagtalik bago siya umabot ng 21. Napatawad ni Marie ang asawa at inalagaan niya ito ng buong pagmamahal hanggang pumanaw. Nagpatuloy ang prinsesa sa bagong buhay at lumipat sa Rambouillet malapit sa Versailles, kung saan nakatira ang kanyang biyenan bilang Duke ng Ponthièvre. Minahal ng Duke si Prinsesa Marie at itinuring siyang parang sariling anak. Iminungkahi niya na magpanata siya ng kalinisang puri at maging madre. Kahit hindi siya naging madre, pinili niyang maging tapat sa asawa buong buhay niya. Matapos manahin ang yaman ng asawa niya, sumama siya sa biyenan sa maraming gawaing kawanggawa. Nakilala ang Duke bilang hari ng mga mahihirap at si Marie de Lamballe ay tinawag na Anghel ng Ponthièvre. Naka-recover siya sa dalamhati, ngunit patuloy pa rin siyang nakaranas ng dumaraming malulungkot na sandali habang tumatanda. Noong 1770 pinakasalan ni Dauphin Louis si Marie Antoinette, ang anak ni Maria Therese, ang emperatriz ng Austria. Umakyat si Louis sa trono makalipas lamang ang 4 na taon noong 1774 at naging si Haring Louis ang ika-16. Matapos manirahan sa korte ng ilang panahon, nagsimulang umusbong ang relasyon ni Marie Antoinette at Prinsesa de Lamballe. Natagpuan ni Marie Antoinette ang kanyang bagong pinagkakatiwalaan sa prinsesa at noong sumunod na taon, 1775, siya rin ay ipinahayag bilang superintendent ng sambahayan ng reyna. Sinamahan ni Prinsesa de Lamballe ang reyna sa marami niyang lakad at sa marami niyang kasiyahan. Ang Duke ng Ponthièvre ay nadala sa pamumuhay ng hari at reyna at nagsimulang ipakita ang kanyang interes sa pagtanggap sa mga maharlikang bisita mula sa ibang bansa. Nag-host siya kina tagapagmanang prinsipe ng Sweden at hari ng Denmark na si Prinsesa de Lamballe ang punong abala.
Ang korte ng Versailles ay naging tahanan ng maraming sayawan at kasiyahan na naging kilala dahil sa maranyang pamumuhay at pagkahilig sa lahat ng magagarbong bagay. Sa katunayan, halos nalugi ni Louis ang ika-14 ang buong estado nang kunin niya ang kilalang French landscape architect na si André Lenotre upang muling idisenyo ang 2,000 hektarya ng Versailles. Dahil sa kalagayang pinansyal ng Pransya, kinuha ni Haring Louis ang ika-16 si Anne Robert Jacques Turgot upang ayusin ang pananalapi ng bansa. Misyon ni Turgot ang magbigay ng kalayaang pinansyal at kayamanan sa karaniwang tao. Sumulat siya kay Haring Louis na ayaw niya ng pagkabangkarote, dagdag buwis at pangungutang. Si Turgot mismo ay pabor sa monarkiya basta't ang monarkiya ay kumikilos para sa kapakanan ng mga tao. Dahil sa pagpapatupad ng kanyang mga bagong batas at regulasyon, kinailangan ni Haring Louis ang ika-16 na higpitan ang pagsunod ng mga kapulungan sa Brittany dahil dati ay halos nagsasarili ang rehiyong ito bilang isang malayang estado. Para magawa ito, kailangan ng hari ng maaasahang diplomat para patahimikin ang anumang pagbatikos o damdaming laban sa monarkiya. Kaya naman, tinawag niya si Duke ng Ponthièvre bilang perpektong tao para sa tungkulin. Sinamahan siya ni Prinsesa de Lamballe papuntang Rennes noong ika-17 ng Disyembre 1774. Malaking tagumpay ang kanilang pagpunta sa rehiyon at mismo ang prinsesa ay nagawang makuha ang loob ng mga tao roon. 2 buwan nang wala si Prinsesa de Lamballe sa korte ng Versailles at sabik na hinihintay ng Reyna Marie ang kanyang pagbabalik. Matapos malaman ng may tuwa na mas maaga ng ilang araw ang pag-uwi ng prinsesa kaysa inaasahan, hiniling ng reyna na dumiretso na agad ang prinsesa sa Versailles. Pagkapasok ni Prinsesa de Lamballe sa Versailles, nagulat siya nang makita na ipinag-utos ng reyna na ipinta ang kanyang larawan sa isang salamin na inilagay sa silid kung saan madalas maglagi ang reyna. Ngunit matapos niyang laging kasama ang reyna tuwing libreng oras, lumayo ang isip at interes ng prinsesa. Mahilig ang mga taga-Paris sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Ang pagkahilig nila sa mga pamahiin at paranormal ay nagsimula pa bago'y panganak ang prinsesa, ngunit lalo lamang lumalim ang kanilang pagkamausisa. Nahumaling ang mga tao kay Conde ng Saint-Germain na nag-angking na buhay ng daan-daang taon at personal na nakilala si Jesucristo. Ipinakilala ni Baron Dupopay de Senevois ang pag-aaral ng animal magnetism. Si Elie Eliphas Lévy ay isang kilalang pantas at si Alexis Vincent Charles Barbier, ang Terre Neuve du Thème, ay sumikat bilang isang tanyag na demonologo. Nahumaling din ang Prinsesa de Lamballe sa mga bagay na sobrenatural at nakipagsulatan pa siya sa manghuhula sa baraha na si Madame Lenormand, pati na rin sa astrologo at manghuhula na si Ginang Williams na may lahing Welsh. Bagaman marami pa ring misteryo ang bumabalot sa kanyang pribadong buhay, alam na naengganyo ang prinsesa sa masoneria. Noong 1777, naging miyembro siya ng Lodge de Grandeur at naging isa sa mga pinakakilalang miyembro ng bansa. At noong 1781, tinanggap niya ang tungkulin bilang Grand Mistress ng Mère Lodge de Cosses d'Adoption. Noong 1775, sumiklab ang isang malawakang pag-aalsa. Ang ani ng bansa ay nagbunga ng napakakaunting butil at mabilis na nagsimulang makaranas ng kakulangan sa pagkain ng bansa na hindi kayang pakainin ang populasyon. Sinisi ng mga tao ang monarkiya, pinagbintangang inilihim ang reserba para sa sarili nila, kaya nag-alsa ang mga tao. Unti-unting nilalamon ng takot ang bansa, laganap ang magnanakaw at ginigipit ang mga magsasaka na napipilitang ibenta ang kanilang butil sa mababang halaga. Noong Abril at Mayo, nagdulot ng gulo ang mga nag-aalsa sa tinatawag na digmaang bulaklak. Muling dumaan sa trahedya si prinsesa nang noong 1778 ay pumanaw ang kanyang parehong magulang. Noong kaong 1785, lalong naging mapanlaban ang mamamayan ng Pransya laban sa trono at marangyang pamumuhay ng mga ito, habang karamihan sa Pransya ay nagdurusa sa matinding kahirapan. Nahanap ng dahilan sa kamalasan ng mga tao at nakita nila ito kay Marie Antoinette. Naging tampulan siya ng galit ng publiko.
Ang mga taon mula 1786 hanggang 1789 ay nanatiling malaya sa trahedya para sa prinsesa at sa isang liham na isinulat ni Horace Walpole, sinabi na bumisita ang prinsesa sa Inglaterra noong kalagitnaan ng 1787. Gayunpaman, hindi gumaganda ang kalagayan sa Pransya. Mas naging mahilig ang hari sa kanyang mga personal na koleksyon kaysa sa paggawa ng mga desisyon para sa pamamalakad ng bansa. At mas hilig ng reyna ang gumastos ng malaking halaga ng pera sa mga diamante at iba pang mamahaling gamit, pati na rin ang pagkakautang ng malaki dahil sa hindi nabayarang utang sa pagsusugal. Noong ika-5 ng Mayo, 1789, tinipon ni Haring Louis ang ika-16 ang Estates General sa Versailles na hindi pa nakikita mula pa noong 1614. Tinawag niya ang pagpupulong para ipakilala ang bagong batas sa buwis na magtataas ng buwis sa mga may-ari ng lupa at mayayamang mahadlika. Ang gitnang uri gaya ng mga abogado at guru sa pagpupulong ay nanawagan ng konstitusyon. Nangyit-nyit ang hari, naniniwala siyang dapat manatiling ganap ang kapangyarihan ng monarkiya at walang batas o pamahalaan ang kukuha nito. Ang mga dumalo sa pagpupulong ng Estates General ay bumuo ng isang panata sa kalapit na tennis court noong ika-20 ng Hunyo 1789 kung saan idineklara nila na hindi sila uwi hanggat hindi pumapayag ang hari na bumuo ng isang konstitusyon. Noong ika-27 ng Hunyo, bumuo sila ng sarili nilang parlamento na tinawag nilang Pambansang Asembleya. Ilang maharlika at pari ang sumali sa bagong parlamento. Nag-alit ang hari, pati na rin ang mga karaniwang tao. Mahal pa rin ang tinapay at marami pa rin nagugutom. Tumanggi ang hari na tanggapin ang Pambansang Asambleya at tinanggal pa niya sa pwesto ang isang ministro na kilalang kumikilos para sa mga mahihirap. Nagtipon at nagprotesta ang libu-libong galit na residente sa kasinalakay ang Bastille. Kahit may tinatayang 8,000 na poprotesta, hindi pinigilan ng mga tauhan ng hari ang pagsalakay sa kuta. Ibinigay ng gobernador ng Bastille ang mga susi sa mga nagpoprotesta, ngunit huli na para makasimpatya sa kanila ngayon. Isa siyang lalaki na tumulong magkulong ng daan-daang bilanggo na nagsalita laban sa hari. Nabawi naman na poprotesta ang kanilang tao at sa galit ay pinugutan nila ng ulo ang gobernador. Unang beses nag-alsa at nagtagumpay ang mga magsasaka ng Pransya laban sa kapangyarihan ng hari. Dahil sa kanilang tagumpay, lalong tumindi ang mga protesta at alam ni Louis na nawala na sa kanya ang Paris. Kaagad tinanggihan ang ideyang bawiin ang Bastille gamit ang dahas. Kumalat ang kismis na si Haring Louis ay nagbabalak gumamit ng militar para buwagin ang National Assembly. Noong Oktubre, dinala ang pamilya ng hari sa Tuileries para mabantayan ng taumbayan ang kanilang kilos. Matigas pa rin ang ulo, sinubukan ng hari at ng kanyang pamilya na tumakas mula sa Pransya. Plano nilang pumunta sa Austria at humingi ng tulong sa kapatid ni Marie Antoinette na emperador na ngayon. Noong Hunyo 1791, sinubukan nilang tumakas, ngunit naharang sila sa Varennes at ibinalik sa Paris sakay ng kanilang karwahe. Noong 1771, nagawang makaiwas ni Prinsesa de Lamballe sa pagkakahuli at muling naglakbay patungong Inglaterra upang bumisita sa Blenheim, Oxford at Bath. Ngunit sa pagkakataong ito, tila naghahanap siya ng proteksyon. Nagpadala na si Marie Antoinette ng mga mensahe upang humingi ng tulong. Ngunit tila personal na dumating ang prinsesa upang matiyak na maririnig ang bigat ng nalalapit na sitwasyon. Malugot at masayang tinanggap ng reyna ng Inglaterra ang prinsesa. Ngunit nang humingi siya ng tulong kay Haring George ang ikatlo, tumanggi ito at sinabi sa kanya na ang pamilya ng maharlikang Pranses ang nagdala ng sarili nilang kapahamakan. Sinulatan ng hari ng Pransya ang prinsesa at sinabing huwag na siyang bumalik dahil delikado na ang sitwasyon. Sinabi niyang kailangan siya ng reyna at dapat siyang manatili sa tabi nito, buhay man o patay. Isinulat niya ang huling habilin sa Aix-la-Chapelle, isinama ang mga minamahal niyang aso at bumalik sa Pransya para samahan ng reyna. May ilang kasapi sa National Assembly na simpatya sa mga royalista at si Marie Antoinette ay nagkaroon ng mga lihim na pagpupulong kasama sila sa Versailles noong dinala na ang pamilya pabalik sa Paris. Ang Prinsesa de Lamballe, na kilalang pinagkakatiwalaan ng reyna, ay pinaginalaan din ng mga tao nakikipag-ugnayan sa mga Austrian ng may simpatya.
Noong Agosto 10, 1772 opisyal na pinabagsak ang monarkiya at ang prinsesa ay ikinulong sa Temple Prison kasama si Marie Antoinette. Pagkatapos, inilipat siya sa La Force Prison noong Agosto 11. Inutusan ang prinsesa na manumpa laban sa monarkiya at sa kanyang matalik na kaibigan bilang reyna ng Pransya, ngunit tumanggi siya. Noong Setyembre 3, sinapit niya ang malupit na parusa. Hinila siya palabas ng kulungan pagkatapos ng maikling paglilitis at ilang ulit siyang hinampas ng mga sandatang hawak ng galit na mga taong nag-aabang sa kanya. Napaluhod siya matapos siyang tamaan sa ulo at namatay. Nadumihan ng kanyang dugo ang damit niya. Malakas siyang tinamaan sa ulo kaya nawalan ng malay. Pagkatapos, hinubaran siya at sinira ng mga tao ang kanyang katawan hanggang sa hindi na makilala. Matapos ang malungkot na mga pangyayari, pinugutan siya ng ulo at inilagay sa sibat, saka ipinarada sa harap ng selda ni Marie Antoinette. Walang naging saysay ang kanyang mga gawaing mapagkawanggawa at kabaitan. Kaibigan siya ng monarkiya at hindi siya dapat tratuhin ng iba. Sa oras ng kanyang pagkamatay, siya ay 42 taong gulang. Salamat sa panonood ng video tungkol sa mga anak ni Marie Antoinette at sa kanyang mga matalik na kaibigan. Sana ay naging interesante ito para sa inyo. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa kanilang mga buhay sa ibaba sa mga komento at kung may mga suhestiyon kayo, siguraduhin ding ilagay ang mga ito sa mga komento. Kung bago ka sa channel, malaking bagay sa akin kung mag-subscribe ka at tutulungan ko kayong i-on ang notifications para makuha ninyo agad ang lahat ng aking mga video kapag nag-upload ako. Sige, dito muna ako. Kita-kits na lang sa next na Forgotten Life. Salamat!